Guys, I can still remember yung interview ni Paolo sa isang interview ni Bianca Umali nung supposedly na right time for marriage is at the right time for marriage is at the age between 27 up to 40. So, Paolo stick to his interview by Bianca Umali. So, let's consider this interview ko silang involved at wag natin sila sari-saring accusations for not entering into wedding vows. As long as we know na sila na at di na matatalikuran yan kasi civilly married na sila at di na sila pwedeng paghiwalayin. Ang Kim Pao, God bless Kim Pao and all their legit fans, bloggers in your families, and Aki. So yes, maraming salamat sa komento, Ginang Norma Dayag. Tama po kayo dyan, mag-stick lamang po tayo sa interview na yon with Bianca Umali. Sumali natin, di ba? Ilang taon na ba si Paolo Avellino? So malapit-lapit na po siyang mag-40 mga kakimpaw ha. Ilang taon na lang ba yung gugugulin ni Paolo Avellino? And also nakikita naman natin na talaga namang focus din po siya sa pagdedirect. Siguro gusto niya na pong mag-resign or gusto niyang yun naman yung tahakin niya po, 'di ba? Yung pagdedirect para hindi lagi ay umaarte po siya, 'di ba? Kasi nakakasama din po 'yan mga kakimpaw eh. Kaya may time talaga na gagawa po ng way si Paolo para in the near future na magpamilya na po siya mga kakimpaw, iba na po yung kanyang tinatahak. So ito na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw, ang mga topic po na nakalap natin. Sa gabing ito, tunahin na nga natin pag-usapan ang post ng Trend Jod na top 40 programs on the Philippine television and streaming platforms for our special best show of 2025 series. At pang top 10 nga po dyan ang The Alibay na pinagbibidahan ni Kim and syempre ni Paolo Avellino. Kasama sila sa top 10. Top 4 sila. Nangunguna ang Best Show of 2025 Incognito. Pangalawa ang It's Okay to Not Be Okay. Pangatlo ang Beauty Empire. At pang-apat po ang ating sinusuportahan na series which is itong The Alibay. Another blessings for Kim and Paolo Avellino. Kaya naman, congratulations! Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw, ang tungkol naman dito sa binahagi po na post ng isang account dito sa Facebook. Mula po yan sa screenshot sa X, sa post po ni Monchi. Sabi niya, during our stay at the hotel for an event, we waited for our names to be displayed on a screen, our respective room number. One name caught our attention. When we heard it, the name was Kim Chu, RM315, and her real name, Kim Paolo Chu. See picture. So, yun po mga kakimpaw, Kim Paolo Chu. Grabe mga kakimpaw, diba? Nakaka-happy naman po itong binahagi po ng isang account dito sa Facebook. Mula po ang screenshot sa post ni Mamanchi. Dito po yan sa X. So, ang tanong, kailan kaya ito mga kakimpaw? Ito ba ay latest lamang? Or throwback lamang ito? Or late post na at nangyari nung nakaraan pa? So, hopefully latest lang to mga kakimpaw, no? Sana ito ay nung time na nag-vacation si Kim and Paolo Avellino nitong kakatapos lamang po na holiday. Ang sarap lang isipin na si Kim and Paolo Avellino magkasama sa iisang room. O, di ba mga kakimpaw, grabe yung pagkadilulo natin. At ang nakakatuwa pa dito mga kakimpaw, Kim Paolo Chu, di ba? Pinag-isa na po yung pangalan mga kakimpaw. Talagang pinatunayan nila dito na iisa lamang talaga sila. So dito pa lang mga kakimpaw, finish na. Kaya sana maging panatag po yung mga kakimpaw fans na lagi pong nag-aalala kay Kim and syempre kay Paolo Avellino, 'di ba, na maghihiwalay na kayo. So wala daw pong relationship at magkaibigan lang daw. So sa tingin ba nila ganito lang po yung magkaibigan na talaga naman po ang pinapakita nila sa publiko? Sobrang lalim na pagmamahalan po at pagtitinginan ang nakikita natin kay Kim and Paolo Avellino. At hopefully this 2026
pasabugin na po nila yung dapat nilang pasabugin kasi ang dami pong nag-aabang at nag-aantay na Kim Pao fans sa good news na hatid po nila mga kakimbaw. Kung pagbabasehan ang umiikot na balita na may bagong blessings na ikakatuwa ng lahat, tungkol kina Kim Chiu at Paolo Avellino, natural lang na maging excited at emosyonal ang mga fans, lalo na ang Kim Pao supporters. Sa ngayon, wala pang malinaw at opisyal na detalye kung ano talaga ang tinutukoy na bagong blessings, kaya maraming interpretasyon ang lumalabas. Para sa ilan, pwedeng ito ay bagong proyekto tulad ng panibagong serye o pelikula na muling pagsasamahan nila matapos ang tagumpay ng The Alibi. Para naman sa iba, maaring career milestones, endorsements, o personal achievements na matagal nang hinihintay ng fans. Maganda ring tingnan na anuman ang blessing na ito, malinaw na positibo ang direksyon ng kanilang mga karera. Si Kim ay patuloy na namamayagpag mula sa hosting, acting, hanggang sa negosyo, habang si Paolo naman ay lalong kinikilala sa mas malalalim at dekalidad na roles. Kapag pinagsama ang dalawa, nagiging inspirasyon sila hindi lang bilang on-screen partners, kundi bilang mga artistang patuloy na lumalaban at nag-improve sa kanilang craft. Sa bahagi ng fandom, ramdam na ramdam ang support at pagmamahal. Kahit walang kumpirmasyon, ang saya at pag-asa ng fans ay nagpapakita kung gaano kalaki ang impact ni Kim at Paolo sa publiko. Pero mahalaga ring manatiling mahinahon at responsable. Hintayin ang opisyal na pahayag at iwasan ang sobrang hakaka na pwedeng magdulot ng pressure sa kanila. Sa kabuuan, kung totoo mang may paparating na bagong blessings, deserve nila ito. At kung ano man yon, project man, achievement, o bagong yugto sa kanilang profesional na buhay, siguradong ikakatuwa ng marami, lalo na ng mga patuloy na sumusuporta at naniniwala sa kanila. Sa totoo lang, ang ganitong klaseng balita ay hindi na bago pagdating kina Kim Chiu at Paolo Avellino, pero palaging may hatid na kilig, pag-asa at excitement para sa mga fans. Kapag naririnig ang salitang bagong blessings, agad itong nagbibigay ng positibong emosyon. Parang may paparating na magandang balita na matagal nang hinihintay ng marami. Una sa lahat, makikita na ang blessings na tinutukoy ay hindi naman agad kailangang iugnay sa personal na relasyon. Mas malinaw na sa puntong ito ng kanilang mga karera, marami silang dahilan para pagpalain. Pareho silang nasa peak ng kanilang propesyon. Si Kim ay tuloy-tuloy ang projects, endorsements at negosyo, habang si Paolo ay mas pinupuri ngayon dahil sa lalim ng kanyang pag-arte at pagpili ng mga makabuluhang roles. Kung ang blessing ay bagong proyekto, panibagong serye, pelikula o international opportunity, deserve nila ito. Pangalawa, hindi may kakaila na malaking bahagi ng kasiyahan ng balitang ito ay ang mga fans, lalo na ang Kim Pao supporters. Sila ang dahilan kung bakit kahit simpleng balita ay nagiging viral. Ipinapakita nito kung gaano kalakas ang epekto ng kanilang tambalan, hindi lang dahil sa kilig, kundi dahil sa respeto at paghanga ng fans sa kanilang professionalism at chemistry. Ang suporta ng fandom ay parang isang blessing din mismo na hindi lahat ng artista ay nakakamit. Gayunpaman, mahalagang maging maingat at balanse. Sa dami ng content ngayon sa social media, madalas ang salitang blessings ay nagiging clickbait o pinapalaki para makuha ng views. Kaya bilang audience, mas maganda pa ring hintayin ang opisyal na kumpirmasyon bago masyadong umasa o gumawa ng sariling konklusyon. Hindi ito para sirain ng excitement, kundi para mapanatili ang respeto sa pribadong buhay at desisyon ng dalawang artista. Isa pang magandang anggulo ng balitang ito ay ang mensahe na hindi nasusukat ang tagumpay sa love life lang. Ang blessing ay pwedeng katahimikan, personal growth, mas maayos na career path, o pagkakataong makapagbigay inspirasyon sa iba. Sa puntong ito, parehong malinaw na mas focus sina Kim at Paolo sa pagiging mas mahusay na artista at tao, at yon mismo ay isang malaking biyaya. Sa kabuuan, ang masasabi ko, magandang balita ito sa emosyonal na aspeto, nagbibigay saya at pag-asa sa fans, at nagpaalala na patuloy na umuunlad ang Kim Pao, magkasama man o hiwalay sa proyekto. Kung ano man ang tunay na bagong blessings, darating ang tamang panahon para ipahayag ito. Hanggang doon, mas mainam na suportahan sila ng may respeto, pasensya, at positibong pananaw. May ilan pang mahahalagang bagay na pwedeng idagdag sa balitang ito na kadalasang hindi agad napapansin pero mahalaga para mas maging buo ang pag-unawa. Una, ang timing ng balita. Kapansin-pansin na lumalabas ang ganitong good news o blessings sa panahong mataas pa rin ang interes ng publiko kina Kim Chiu at Paolo Avellino. Ibig sabihin,
May momentum pa ang kanilang pangalan. Maaring sinasadya man o hindi, ang ganitong balita ay nagiging paraan para mapanatili ang atensyon ng fans habang may paparating na announcements, projects o developments. Ikalawa, ang epekto nito sa fandom. Hindi lang simpleng kilig ang dulot ng balita, nagiging emotional investment ito ng mga fans. May mga umaasa, may mga nagdiriwang, at may mga nagiging sobrang protective. Kaya mahalagang idagdag na responsibilidad din ng fans na panatilihing healthy ang suporta, iwasan ang panunulsol, paninira, o pagpilit ng sariling gusto sa personal na buhay ng mga artista. Ikatlo, posibleng professional blessings. Ang bagong blessings ay pwedeng mga hulugan ng bagong serye o pelikula, local man o international, awards o nominations, endorsements at brand partnerships, o kaya'y mas malalaking roles na magpapakita ng mas malawak na range nila bilang aktor. Mahalagang idagdag ito dahil madalas natatabunan ang career achievements kapag masyadong nakatuon ang usapan sa love life. Ikaapat, ang pananahimik ni Kim at Paulo. Kung mapapansin, madalas ay hindi sila agad nagre-react sa ganitong mga balita. Para sa akin, ito ay indikasyon ng pagiging mature at professional. Pinipili nilang magsalita lamang kapag may tunay at mahalagang ibabahagi. Ang katahimikan nila ay hindi laging ibig sabihin na may tinatago. Minsan, ito ay respeto sa sarili at sa audience. Ikalima, ang mas malalim na mensahe. Ang balitang ito ay paalala na sa likod ng ingay ng showbiz, ang tunay na blessing ay ang patuloy na pag-usad, katatagan, at suporta ng mga taong naniniwala sa kanila. Sa panahon ng mabilis na chismis at speculation, ang pagpili na manatiling grounded ay isang biyaya na bihirang makita. Sa huli, ang pinakamagandang idagdag sa balitang ito ay ang panawagan ng respeto at pasensya. Kung ano man ang tunay na bagong blessings ni Kim Chiu at Paulo Avellino, mas magiging makabuluhan ito kung tatanggapin ng publiko ng may bukas na isip, walang labis na pressure at may tunay na suporta bilang artista at bilang tao.